Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Manny at ito po ang Green and Free live streaming from Batangas. Isa po sa mga hinahangad ng mga Pilipino para sa pagsapit ng taong 2040 ay ang pagkakaroon ng work-life balance. Matatagpuan niyo po yan dun sa Ambition Natin 2040. At kasama sa work-life balance, itong kakayahan ng mga Pilipino na magtungo saan man nila gustong pumunta. Maaaring ito ay paglilibot sa iba't ibang panig ng ating bansa o kaya naman ay sa ibang parte ng daigdig. So tayo pong mga Pilipino ay mahilig maglibang at nababasa natin sa literatura yung ating mga hilig sa pamamasyal. Hindi po nawawala sa ating mga Pilipino yung paghahangad na maipasyal yung pamilya, yung pagsasama-sama ng pamilya. At karamihan po sa atin ay nagagawa ito tuwing weekend pagkatapos ng trabaho. Mahalaga po ito sa ating mga Pilipino dahil ito po yung nakapagpapaluwag ng ating kalooban mula sa ating mga dinaranas na hirap sa buhay. Lalo na po sa panahong ito na maraming nakaka-stress sa ating lipunan. Hindi lamang yung mga salimuot sa politika, kundi maging yung pang-araw-araw nating pangailangan. Halimbawa, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina, yan, yung mga pangailangan ng mga bata sa eskwela. So, araw-araw po nating dinaranas yan. Kaya naman, tuwing sasapit ang weekend, karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay idinaraos ang pamasyal, maaaring sa mga mall o kaya naman ay sa mga parke. Kaya nga po yung naging ikakaiba yung mall sa Pilipinas naging theme park ito Parang yung idea ng theme park na lahat nandun na. Sinadya po ng ating mga arkitekto ng ating mga malls na gawing ganun ang disenyo ng ating mga mall para sa kasiyahan ng mga Pilipino. Hindi lang yung pamimili, kundi yung parang namamasyal na rin sila sa loob ng mall. So, yung ibabahagi ko pong pamamasyal ng aming pamilya sa podcast na ito ay hindi naman sa mall, kundi sa isang may tuturing na bagong pasyalan dito sa Batangas. Kaya hindi na ma-enjoy ang buhay dahil sa yung vlog. Itong Oktubre ng kabilang taon, ipinalad po tayo na makabili ng sasakyan. Second hand lang po ito. Isa po siyang APV o all-purpose vehicle o isang minivan na tamang-tama sa isang pamilya. Ayan po. So nitong kamakailan lang ay napanood ko dun sa isang vlogger yung pamamasyal nila dito sa Imeldas Garden sa Cuenca. Kaya naman, ito pala mga isang oras lang mula sa amin. Yan. Kaya naisipan kong yayain yung pamilya ko patungo doon. So yan po yung aming mga dinanan. Yan po yung simbahan ng San Jose sa Batangas. So mula po sa Ibaan, dadaan kami dyan sa San Jose. Madadaanan po namin yan patungong Cuenca, kung saan naroon po yung Imeldas Garden. So along the way po
masisiyahan din kayo sa inyong makikita dahil napaka hindi naman po masyadong busy yung mga daanan papunta doon sa Imelda's Garden. Halos mangilan-ngilan na lang yung mga sasakyan na nakasalubong namin. Kaya po yung dinadaanan na yan, one way po yan. Kung nagkataon na may kasalubong kami dyan, napakahirap na umurong na sasakyan dyan dahil makipot yung daan. Pero isa po yan doon sa mga scenic spots na nakita namin along the way papunta doon sa Imelda's Garden. Kung hindi pa ako nagkakamali, ito ay nasa Barangay Emmanuel sa Cuenca, Batangas. Ito yan. Kita nyo naman yan, no? Na dumadaan kami sa gitna ng mga batong pila na inuka sa bundok. Yung pundan parang inuka sa gitna ng bundok. Yan, nakasalubong lang namin ay mga nakamotor. Naging popular po na activity yan ng mga Batanggenyo at hindi lang mga Batanggenyo, maging ng mga taga-ibang parte ng Pilipinas gaya na sa Kamaynilaan. Yan yung mga pagbabike, yan yung pagmumotor, mga riders. Yan, namamasyal sila kung saan sa parte ng Pilipinas. At sa tulong na rin nila nakikita natin yung iba-iba pang mga lugar na pwede palang puntahan dito sa ating bansa. Ayan. Ayan po, ayan. Nasa Cuenca na tayo. At natatanaw ninyo yung bundok Makulot. Ayan. Kapag nandun ka sa amin sa Ibaan, natatanaw din yan. Doon sa Barangay Bungahan. Kitang-kita yung Barangay Makulot. Yan. Ganito pa rin yung bayan ng Cuenca na natatandaan ko nung bata ako. Sa alaala ko ang impresyon ko dito sa bayan ng Cuenca ay isang maayos na komunidad. Napaka-organisado yung kanilang mga bahay-bahay dito. Saka magaganda. Ayan, natatanaw na natin ang Imelda's Garden. Kita nyo. Kapag bago ang driver ka, inaalala mo pag-park Kaya natuwa pa ako nung makita ko. O konti yung nakapark na kotse. Yan po yung gate ng Imelda's Garden. At naririnig nyo, may mga nagpupukpukan pa. Yun, doon sa gusaling yun. Yun po yung, palagi ko hotel yan Hindi pa po siya bukas para sa mga parokyano yung hotel, yung building na yun. Marami pang ginagawa doon. So basically, ongoing ang development itong Imelda's Garden. Yan. Pero habang ongoing yung development, binuksan din nila sa publiko do sa mga gusto mamasyal dahil kita nyo naman yung makikita nyo dito sa yung mabubungad sa inyo pagka pumasok kayo dito sa Imelda's Garden. Yan, malawak din po yung property, malawak na pasyalan nito. Ayan, kita nyo? Yan yung lawa ng Taal at yun yung Bulkan Taal. Ito naman, yan yung Bundok Makulot. So, napakalapit ninyo doon sa dalawang napakagandang tanawin na yan dito sa lalawigan ng Batangas.
So, yan. Basically, ang Dapat maluwang yung harapan. activity nyo rito ay yan, maglibot, maglakad, mamasyal, tumambay. Yan. Huwag na po kayo maghahanap ng iba pang gagawin dito. Dahil ang habol nyo rito ay yung kumbaga makapagbawas naman ng stress, makalayo ng konti sa kaabalahan ng buhay, makapagmuni-muni, o kaya naman yung nakaupo ka lang doon, wala kang iniisip. Ayan. Maganda rin po kung magdala kayo ng makukukot pagka namasyal kayo rito. Nung magpunta kami rito, wala kaming kadala-dala eh. Ayan. Oh, kita nyo naman, ang ganda oh. Yan yung side ng Bulkan Taal pag nandito ka sa Cuenca. So pagka nag-zoom tayo dyan, parang nakatalikod yung bulkan sa iyo. Yung crater niya, yung doon nakaharap sa parting Tagaytay. Yan, ang sarap ng... Ito po ay katanghalian tapat ito nung magpunta kami. Pero kita nyo naman, ang presko pa rin ng lugar. Ang sarap pa rin ng pakiramdam. Hindi ganun kainit yung sikat ng araw. Malamig po talaga. Tama po yung temperatura dito eh. Tama lang dito sa Cuenca. Kasi medyo mataas yung lugar. Kita nyo na may mga ulap oh. Ganda. Ganda. Yan. Yan ang Bulkan Taal. So, ang aalalahanin lang natin dito kapag halimbawa nag-aalboruto na naman yung Bulkang Taal. Pero hindi pa naman siya nag-aalboruto kaya enjoy lang natin yung tanawin. Kalmado pa naman siya. Yeah, kung gusto niyo medyo malapit-lapit yung view ng lawa, yun, pupunta kayo doon. Yan. Ang ganda talaga ng lawa ng Talo na talagang blue na blue siya. Lalo na ngayon nung ipagbawal nila yung mga activity dyan sa malapit sa bulkan. Yan, pwede kayong magdala ng libro, magbasa-basa. Ayan po yung natanaw ko na parang rock formation diyan sa gilid ng bundok Makulot. Ang lapit sa bundok Makulot eh, kaya nakakamanghang tingnan. Itong bundok Bacolod eh, isa sa mga beginners peak, yung mga sa mga umaakit sa bundok, mga mountaineers. Yan. Diyan sila nagte-trail. Isa sa mga unang bundok na kanilang inaakyat. Isa rin sa matandang kaugalian ng mga taga rito sa lalawigan ng Batangas pag sumasapit yung Semana Santa, yan. Umaakit sila dyan sa bundok Makulot. Yan po yan. Pwede kayong o di ba, napaka-relaxing ng pagduduyan naming mag-asawa. Nasa likod namin ng lawa ng Taal.
Ayan. Shoutout sa aking anak na si Emmanuel Genesis na siyang nag-edit nitong video. Ayan, marami kayong pwedeng gawing post dyan para sa inyong Instagram at Facebook accounts. Ayan. Instagramable, ika nga, ng mga mahilig mag picture-picture. Pwede kayo umakyat dun sa bahaghari na yun. Isa sa mga ginagawa ng mga namamasyal dito yan, aakyat dun. Yan. Narinig yung mga nagpupukpok dun sa gusali na ginagawa. Pwede kayong umakyat dun dun sa hindi nga namin nagawa kasi pauwi na kami nung ma-realize namin pwede pa lang umakyat dun sa building na yun. Pero hindi po advisable na katanghalian tapat kayo pumunta dyan. Ito kasi talagang naisipan ko lang na yayain yung pamilya ko at tatapos ko lang sa trabaho ko araw ng Lunes. So mga medyo umidlip muna ako para naman hindi aantok-antok. 10:30 na kami nakaalis sa aming bahay kaya dumating kami dyan mga malapit ng mag-alas 12. Mas maganda kung magtungo kayo dun sa Imelda's Garden, mga medyo maaga-aga. Tapos ulitin nyo na yung maghapon. Maghapon na kayo dun. Merong bubuksang mga kainan dun sa loob din ng park. Merong ilang bukas na. Yan. Kung hindi naman at magutom kayo, malapit itong Imelda's Garden doon sa tinatawag na parke diyan sa Cuenca. Pag pinalipas nyo yung maghapon doon sa Imelda's Garden, paglabas nyo doon sa parke, bukas na yung mga tindahan doon ng mga pagkain. So may mga food stall doon na pwede kayong kumain doon. Hindi namin nagawa dahil mga 3 o'clock umalis na kaagad kami. Hindi na kami nagpagabi dyan dahil hindi ko pa masyadong kabisado yung daan pabalik. Ang entrance po dyan sa Imelda's Garden ay 150 pesos per head. Yan. So, mas maganda rin sana kung yung ating mga lokal na pamahalaan ay makapagpapatayo ng mga parke para sa ating mga kababayan. Mapupuntahan nila ng libre, yung walang entrance fee. Karaniwan nating napapanood yan doon sa mga pelikula na pinapakita yung ibang bansa, no? Nakikita natin doon sa mga K-drama. Yan. Kapag nagpapalipas sa sama ng loob yung bida, tatakbo siya doon sa park. Parang dami nilang park Yan. Kahit doon sa halimbawa sa China, ang dami-daming park na dami-daming people's park na pwedeng nandun mamasyal yung mga tao, may iba't ibang activities, magsayaw. Yan. Kasama po yan doon sa hangarin ng mga Pinoy sa 2040 na tinatawag na work-life balance. So, hindi lang yung trabaho ng trabaho, kundi may pagkakataon ding maglibang. So, bibigyan niyo po ng pagkakataon ng inyong sarili para maglibang at mamasyal para naman mabawasan ng stress sa buhay.
So, sa ngayon po ay yan muna yung ating, content na mai-she-share dito sa Green and Free. Mahigit 1 buwan din ako na hindi nakapag-podcast dahil sa sobrang lamig ng panahon dito sa amin, sa Batangas nitong pagpasok ng Pebrero. Inubo kaming pamilya. Hindi kaya hindi agad nakabalik sa ere itong Green and Free. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay, mangyaring pakipindot lang po ng subscribe button sa ibaba. Kung, sa palagay niyo ay nakatulong sa inyo itong content na ito, ay paki-share na rin, paki-like at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Marami pa po tayong puwedeng, pagkuwentuhan, pag-usapan dito sa Green and Free. Palayo po sa stress ng buhay, patungo dun sa mga bagay na makabuluhan, mga paksa na mag-aangat ng kalidad ng buhay ng masang Filipino. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.